Amen. In everything that is happening around us, alam po natin na nagaganap na ang nasulat sa Biblia, ano po? But are we ready in these times of uncertainty? So as we worship the Lord, let every word strike and be a prayer of our hearts. Lord, this is our prayer. Hallelujah. Come set your rule and reign in our hearts again. Increase in us, we pray. Unveil why we're made. Come set our hearts ablaze with hope, like wildfire in our very souls. Holy Spirit, come invade us now. We are your church, and we need your power in us. We seek your kingdom first. We hunger and we thirst. Refuse to waste our lives, for you're our joy and prize. To see the captive hearts release, the hurt, the sick, the poor at peace. We lay down our lives for heaven's cause. We are your church. We pray, revive this earth. Yes, Lord. Hallelujah. Build your kingdom here. Let the darkness fear. Show your mighty hand. Heal our streets and land. Set your church on fire. Win this nation back. Change the atmosphere. Build your kingdom here. We pray, yes, Lord. Unleash your kingdom's power, reaching the near and far. No force of hell can stop, yes, Lord, your beauty changing hearts. You made us for much more than this. Awake the kingdom seed in us. Fill us with the strength and love of Christ. We are your church. We are the hope of earth. Yes, God. Build your kingdom here. Let the darkness fear. Show your mighty hand. Heal our streets and land. Set your church on fire. Win this nation back. Change the atmosphere. Build your kingdom here. Build your kingdom here. Yes, God. Show your mighty hand. Heal our streets and land. Set your church on fire. Yes, Lord. Change the atmosphere. Build your kingdom here. We pray, yes, Lord. This is our prayer. Hallelujah. Oh God, we praise you, oh Lord Jesus. This is our prayer. That you win this nation back. You heal our land, oh Lord God. Oh, that you save us, Panginoon. Hosanna. Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you. Oh,
the day. In your presence, all our fears are washed away. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Yes, Lord, washed away. Hosanna, Hosanna, oh hallelujah, Hosanna, Hosanna. We're singing the song Hosanna, and did we know the meaning of Hosanna is save us? And Lord, yung umaga na ito, we pray that you save us from everything that is happening around us, O God. You save us, O Lord God, sa lahat ng mga gawa ng kaaway, O Lord. Sa lahat ng pag-increase ng presyo, O Lord God. You save us, O God, sa lahat ng mga kaguluhang ito, O God. And we sing Hosanna, Hosanna, save us, Lord. Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
Hosanna in the highest. Oh, this is our prayer, Lord, that you save us. You save us from everything that is happening. Hosanna in the highest. We pray, we plead, O Lord, that you save us. Hallelujah. And we know you're still in control, God. You are the same God that fed Elijah in the drought. You are the same God that multiplied the loaves. And we know you're still the same God that will do it again in this generation. We know, Lord, na hindi mo kami pagkukulangin. You will still provide for us, O God. Kaya hindi kami matatakot, Panginoon. Our faith will not be shaken because our not is shaken. Our God is not shaken, O Lord. Hallelujah. Mountains crumbling, storms breaking in, time and seasons change, but your word remains, your word remains. Earth's trembling, wars and battles fall, we'll still proclaim, forever you reign, forever you reign. God, you're still God, seated on the throne, forever crowned in majesty. You're still God, reigning glorious, forever holds the victory. Oh yes, God, you're still God, no matter what. Hallelujah. Mountains crumbling, storms breaking in, time and seasons change, but your word remains, your word remains. Earth's trembling, wars and battles fall, we'll
We won't be scared, O Lord, of what the future holds. Because we know that our future is in your hands, Lord. And you're still God. Even to this day, O Lord. Kahit kabi-kabila, Panginoon, ang gulo, ang gera, Lord, you are not shaken. You are still God. You are not changing, O Lord God. Ikaw ang Panginoon noon, ngayon at magpakailanman. Hindi magbabago yun, O Lord God. Ang nag-iisa naming Panginoon, ang nag-iisang Diyos na buhay, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Hallelujah! You're still God! 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 Yes, God! You're still God! Yes, Jesus! You're still God! Walang makapagbabago mo. Ikaw ang Panginoon noon, ngayon, at kailanman. Tanging ikaw lamang, Hesukristo. Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Lord. We glorify you. Amen and amen. Muli po naming paalala na bawal po kumain sa loob ng ating sanctuaryo at maaari lamang po na pakisilent ang inyong mga phones. Sa umagang ito, ating pong buksan ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos sa pangunguna po ni Bishop Oliver Mago. Salamat po, sister. Good morning. The reason kaya minamadali namin yung sanctuaryo para yung ating pagiging masikip ay sabi sa mo, magiging maluwag. Oh. Kaya, sabi sa katimot, konting taste lang. Baka itong taon na to, hopefully, prayerfully, ay mabuo natin yung sanctuary. In fact, nasa almost third floor na kami itong kabilang building. At siguro, pag alis namin doon, yung lugar namin gigibain para tayuan na ng church.
Amen? Yes. Mabuti po ba ang Diyos? Parang di kayo makapaniwala. Sabi mo, Bishop, mabubuo ang... Yes, mabubuo ang sanctuary. Dahil yun ang kalooban ng Diyos. Ngayong magang ito ay mensahe natin is about the immovable. Yan. Yan. Hindi siya bagay, hindi siya lugar, hindi siya events. Bagkus ito ay tao. Ito ay tao. Sino itong mga taong ito? Malaman natin. Sino ba yung immovable? Diba? Mostly immovable, yung lugar, yung pwesto, yung bagay. Pero to tao ang pinag-uusapan natin. The immovable. Tingnan natin. At makita natin sa magitan ng mensahe kung ang tinuturing na immovable ay ikaw nga. Amen? Sige po, at nandangin tayo. Lord, may your wisdom prevail and may your presence be felt, Lord, in the midst of us. Thank you so much, Lord Jesus. You are here and we welcome you. And everybody say, Amen and Amen. Before I start my message, I would like to present to you. Naalala niyo po ba yung Pangulo ng United States? Ang sikat na si sino? Donald Trump. Tingnan natin Donald Trump. Ano yung apelyido? Lagyan mo yung ER, yung Trump. Trumpet. Sabi ng iba, for your information, he is not politician. Hindi siya politician. He is celebrity. Naging artista yan. At the same time, for your information, he is the owner of Miss Universe pageant. Siya po yung namamahala dyan. Hindi natin alam, siya pala yung may-ari niyan. Binenta na niya. Ano siya? Businessman, celebrity at the same time. At tingnan natin, yung taong yan, ginamit ng Diyos. Yes. Dahil siya lang ang Pangulo na tumating sa Amerika na kung saan nabago ang buong mundo. Am I telling the truth? Yes. Lahat nangyari. Lahat ay naganap. Kaya sabi ng Panginoon, I'll give a trumpet. Ano ba trabaho ng trumpet? Di ba? Senyales. Telling America, I'm giving you grace. Sabi ng Panginoon sa Amerika. Because anong nangyari? Kasi spiritually na-decline ang Amerika. Morally decline. Sa street of New York, street of LA, ang daming adik. Napakaraming adik. At halo-halong mga tao. Mga alien, mga Meksikano, Chinese, Indian, halo-halo. Pero nung umupo itong taong ito, lahat pinauwi. Pinauwi. At sabi ko na decline dahil kasi lahat ng uri ng gender inaccept na Amerika. Binigyan ng favor. But this man, for your information, only two identity ang kinikilala. Man and woman. Galing, no? Galing ng Diyos. At lalong pinagaling ng Diyos dahil kasi ginamit siya sa panahon natin ngayon. Siya yung tinatawag na Cyrus the King. Sa panahon ng Persia, si Cyrus, ano ba trabaho ng Cyrus? Siya yung nag-utos na i-build yung templo ng Israel. Anong ginagawa ba ni Trump ngayon? Tinutulungan ang Israel. Love na love niya ang Israel. In fact, yung kanyang embassy inilipat sa Jerusalem. Siya lang yung Pangulo nagpalipat doon sa Jerusalem because kinikilala niya ang Israel. Now you know. Ay, ganun pala. Oh, yes. Bishop, mataas ba gasolina sa kanila? Hindi po. Bakit? Marami silang stock. Hindi siya apektado ng Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz nanggagaling sa Middle East papunta sa Asia. Kaya apektado lahat, pero sila hindi. Marami siya. Kaya sabi niya doon sa kanyang mga
alyansa, kayo magbantay. Pag hindi babantayan, kayo magikipit. Now you know what is happening in the world. Tama po. And I like this guy. Sabi ko, Lord, thank you very much. Dahil ngayon, hindi lang po politika pinakikialaman niya. In fact, sa Amerika, merong great revival. I-dedicate Amerika in May. Magkaroon siya ng dedication. America dedicate ni Trump. Hindi siya makadiyos, ha? Hindi siya born again. Pero sabi ng Panginoon, ginagamit ko ang sino mang gustong magpagamit. Amen? So, out of this explanation, sigurado naman, kung narinig mo to, alam mo, ng lahat ng bagay ay kontrolado ng Diyos. Sabi mo sa kapatid mo, hindi dapat tayo kinakabahan sa pagtaas ng presyo. Ang sabi ni Jomerin, linggo-linggo, hindi po linggo-linggo, araw-araw. Kaya nga, pag dumaan ka sa Shell station o Petron, walang nakalagay na presyo ng diesel. Bakit? Dahil malikot ang laro. Malikot ang laro. Kaya yung katatayan, may outing kami, malikot din ang presyo namin. Kinakabahan sila. Pero maganda sa amin, may ceiling. Hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Amen? Nakakatuwa, no? Alam niyo po ba, na kahit ganitong pangyayari na kumbaga nagpapanik ang lahat ng tao, halos lahat. Di ba? Kapitbahay niyo, pag hindi mananampalataya, laging ang tingin nila presyo. Di ba? Kasi hindi man tumataas ang sahod eh. Pamasahe hindi rin tumaas. Tama po ba? Kung baga, magbibigay ka na ng extra. Kasi kawawa yung driver. Yung mga driver, humihinto na, ayaw na mamasada. Bakit? Kasi kung lalaman lang sasakyan nila, 5, 4, talo sila saan? Hindi gasolina, krudo. Di ba? Kaya maiba humihinto. Kaya ang trabaho ng gobyerno, di ba? Bigyan sila ng subsidy. Ano may subsidy? Sa taas ng presyo. Imagine mo, dati pag full tank ka, 3,000 full tank na. Ngayon, nasa 10,000 full tank mo. Kaya yung mga tao ngayon, hindi na umaalis mag-isa. Kumbaga, sumasakay na rin. Dati, napakapuno ng sasakyan. Grabe. Ngayon, blessing sa amin yan. Walang sasakyan. At blessing sa akin yan. Dahil wala akong krudo, wala akong gasolina, wala akong maintenance. Electric. Kaya, nauna na ako sa inyo. Hindi ko na problema yon. Kaya sabi ko, Lord, ang galing mo talaga. Kumbaga, laging ina-advance. Ang church na to, laging ina-advance. Yung panahon ng pandemic, hindi namin alam magkakaroon ng pandemic. Kaya ginagawa ni Clive, talagang every time nag-preach ako, sinushoot niya. Hindi namin alam isang araw magkakaroon ng pandemic. Kaya yung dumating ang pandemic, wala tayong church. Ang problema, may isang station dito sa JAL, wala siyang ipalabas. Kasi walang nag-record. Pero kami, ang dami naming record. Kaya nung nakipag-usap ako doon sa JAL, sa station ng, ano ba yung station yan? Light TV. Sabi namin, Sir, kaya sabi ng Light TV, uy, buti nakapag-record kayo. Kaya yung pandemic, wala kang makikita doon sa platform nila, kundi ang mukha ng lingkod nyo. Umaabot ang Hong Kong, lahat ng preaching ko, umaabot. All over the world. Kaya sabi ko, Lord, salamat po. Hindi namin alam magkakaroon ng pandemic. Hindi ko rin alam na magkakaroon ng shortage sa gasolina. Na bakit ako napabili ng electric? I don't know. Na isang araw pala ay darating. Kaya nga, sabi mo sa kate mo, God is in control. Even now. Amen po ba? Yes, hallelujah. Kaya nga, the immovable. Sabi mo sa kate mo, wala kang dapat ikatakot.
Bishop, ba't hindi matatakot? Tumataas ang presyo, tumataas ang bilihin, hindi tumataas ang sahod. Wala kang dapat ikatakot sapagkat yung sahod mo, bagamat kakaunti yan, merong gagamitin ng Diyos. May kaparaanan lagi ang Diyos upang tapatan ang laki ng bilihin. Naniniwala po ba kayo? Imagine nyo, maraming churches ngayon, pag nalaman mo na nag-outing, alam mo po, halos karami outing nila, cancel. Bakit po? Sa taas ng presyo. Tanungin mo, Mega Harvest, kinancel ba? Malapit na. Hindi naman po. Hindi namin ka-cancel. Okay ba mga tatay? Say, ahoo! Amen! Ay, sabi ko, Lord, ang galing mo. Kahit na taghirap, kami mga iglesia mo, taga Mega Harvest, ay nakangiti pa rin. Amen? Konting ngiti, konti lang. Yeah. Ang sarap tignan ng mga mananampalatayang nakangiti sa Diyos. Dahil sila ay merong contentment. Amen po ba? Alam mo, nagiging wise nga kami. Lahat tayo. Bakit, Bishop? Wala na tayong Saturday practice. Wala na. Wala na rin cleaning. Ay, nakasave yung mga cleaner. Hindi po. Ang pupunta kayo ng linggo dito. Isahan na lang. Kumbaga, change namin schedule. Kasi, syempre, mahal din yung pamasahe. Di ba? Kaya gusto namin na isahan na lang. Kaya, isang araw, wala na rin service. Okay? The immovable. Napaka-importante sa isang tao na maging kalmado. Sabi sa kanya mo, kalmado. Tanong ko sa inyo, kalmado ba kayo? Wow. Tignan mo mukha na katabi mo, kalmado ba yan? Bishop, masyado nag-aalala. Nagpapanik. Ang sabi ni Jomerin, panic lang tayo ng panic pero walang pambili. Kaya nga nagpapanik, walang pambili. Yan, calmness. Alam mo ang calmness? It is a quiet strength. Ito'y lakas. Pag nakakita ka ng dagat na kalmado, matakot ka, malalim yan. Akala mo, kalmado, malalim yan. Kaya yung mga taong matahimik, naku, matakot ka. Ibang ugali niyan. Calmness is a quiet strength. Napaka-importante yan. Kasi alam ng Diyos ang mangyayari sa buong mundo. Kaya ipinaalam niya sa atin. In fact, alam na natin ngayon. Nangyayari pa lang, alam na natin. In advance. Lahat tayo, sabihin mo sa katabi mo, advance lagi tayo. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Kaya ikaw ay merong strength. You have a quiet strength. You are calm. Ano man nangyayari. Yung mga iba, tataka nga ako kanina, nagpakarga ako. Alam mo, kinakarga ko 600. Sabi ng istasyon ng ano pang istasyon? Sea-Oil, sabi ni Sea-Oil, sir, sabi ko, paldo-paldo ka ngayon ah. Sabi niya, hindi kami, yung boss namin. Kami sobrang pagod kami. Bakit? Ang daming nagpapapultang. Sabi ko, nagpapapultang, mahal-mahal. Kailang nagmahal, doon nagpapultang. Yung dating mura, hindi nagpapultang. Parang hindi natin maintindihan. Di ba? Kala mong hindi na tatakbo yung kanilang sasakyan. Yung unang binili namin ng electric car, pag bumaba ng 50% yan, nagpapanik na kami. Kahit saan kami, saan mall na nagbibigay ng charging. Panik kami. Hindi namin alam, ang layo pa pala. Kaya nakita namin, 50%. Nasa almost 200 kilometers. Ang layo pa na mararating nun. Kaya hindi kami kalmado during that time. Siyempre, first time lang kami nagka-electric car eh. Pag siya-charge namin, talagang pag 50 yan, dapat nasa SM na kami. Maga pa lang, nandun na ako. Hindi pa nagbubukas ang SM, nandun na ako, naghihintay ako.
Yes. Panika kami. 50% na, baka maubusan. Pero katagalan, kahit 10%, walang kapanik-panik. Alam na namin. Kumbaga, pag-aalis kami, kinukumpita namin yung kilometers. Kasama na yung paggamit ng kuryente, doon sa aircon, lahat. Bilang na namin. Kaya yung sasakyan ko, pag sinabi, alam na namin. Ito kakainin yan. Kaya ngayon, hindi kami nagpapanik. Yung nakita namin, may bagong bumili, nabawasan lang 10%, nagpapanik na. Sabi ko, 10%, 90 pa na iwan eh. Nagpapanik ka. Kaya napaka-importante sa isang mananampalataya. Sabi mo, napaka-importante ito. Yung pagiging kalmado. Sabi natin, in the middle of all the undeniable things happening in the world today, we can remain calm. Why? Because God is in control of everything. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, yung Diyos ko at Diyos mo rin, kontrolado lahat. Alam ba niya, Bishop, tataas ang presyo? Ako po, bago po tumaas, alam na niya. Alam na niya. Instead of focusing on the troubles, we should focus on what God can do. Malaki ba magagawa ng Diyos? Yes, napakalaki. Napakalaki. Kaya lahat sila apektado. Sabi sa kanila, salamat. Salamat dahil naging born again ako. Sige nga, sabi mo, magpasalamat kayo sa Panginoon. Kaya hindi ka dapat nagpapanik o kaya stress. Ano sabi? What then shall we say to these things? Ano sabi? If God is for us, who can be against us? May magagawa bang pagtaas ng presyo? Wala. May magagawa bang stress? Wala. May magagawa ba ang sino man para guluhin ang iyong pananampalataya? Wala. Dahil sabi ng Biblia, God is with us. Sino? Wala. Walang magagawa. Kung hindi mo pauunlakan sila. Amen po ba? It's your choice pa rin. Kahit magbago ang kabaligaran, basta't imumawal ka, ibig sabihin nun, matibay ang iyong pananampalataya. Paninindigan mo yan. Kaya anumang mangyari, paninindigan mo. Ay, anuman mangyari, sa Diyos ako. Kahit magkamatay sila, sa Diyos ako. Kahit patayin ako, sa Diyos ako. Kasi yung tao nagbabago. Kasi nga, nabubuhay sa laman. Tama po ba? Sabi ng Biblia, this is very strong. If God is for us, who can be against us? Sino? Wala. Bishop, hindi mo nararamdaman? Oo, ramdam ko. Pero hindi ko pinapapasok sa puso't isipan ko. Bakit po? Dahil ang nakaupo sa akin puso't isipan, walang iba, kundi ang makapangyarihang Diyos. Amen? Ganun po ba kayo? Yes. Number 1, peace that transcends all understanding. Ang kapayapaan na hindi kayang di ba? Hindi maunawaan. Bakit? Dahil ang kapayapaan ay hindi lugar. Ang kapayapaan ay isang Diyos. He is God. Sino siya? Si Jesus. He is the Prince of Peace. Bishop, ang dami kong problema. Yung problema, hindi na maalis yan. Dumadating talaga yan. Pero huwag kang magpa-apekto sa problema. Amen po ba? You maintain your status quo. Sino ka? Anak ako ng Diyos. Kaya hindi nila maunawaan. Ibang klase mga born again. Ang mga born again, sa dami-daming kaguluhan, nanatili pa silang mga tahimik at mapayapa. Kaya, mga kapitbahay nyo, sabihin mo, napaka-importante na isang tao ay mapayapa. Marami kang magagawa kapag mapayapa ka. Pero kapag nagpapanik ka, lagi kang nakasinghal. Lagi kang galit. Hindi ka makapag-isip ng tama.
Kaya ginawa ng Diyos, tanggapin mo ako mananahan sa iyo. Ano man, sabi nga, come out all to me who are weary and heavy laden, sabi ng Diyos. And I will, give you rest. Totoo po yan, kapatid. Kailangan, sabihin mo sa katao, sanayin mo sarili mo. Sanayin ba sarili mo? Hindi, kasi pag tumataas, naapektuhan ako. Hindi ka dapat naapektuhan. Oo, yung bulsa mo naapektuhan. Pero yung kalagayan mo, hindi naapektuhan. Amen? Sino mapayapa? Lahat ng mapayapa, magsabi ng hallelujah! Hallelujah! Hindi lang ikaw nakisigaw lang ha. Dapat totoo po yan. Balik tayo sa panahon ng mga Romano. Yung lahat ng born again. During that time, pag nakilala ng born again ka, ang ginagawa ng mga Roman soldier, pinapain kayo. Yung panahon ng nagkakahulihan sila. During the persecution of Christians in the Roman Empire, ang sabi, some believers were thrown to the wild beasts. Pinapakain sa leon. Ginagawang speculation, mga tao doon nanonood, yung mga tao nilalapan ng mga leon. Pero habang sila nilalapan, ang sabi nila, thank you, Jesus. Many of them face those moments with peace and faith in God. That kind of peace only comes from knowing that God is in control. Iba to. Grabe, nakikita mo yung kapwa mo mananampalataya, nilalapan ng leon. Siguro nilalapan sila, nagsisigawan. Tanggal yung braso, tanggal yung balat. Maraming dugong mga Kristiyano. Wala. Pero sabi ng iba, di kainin mo ako para, madali ang aking pagpunta kanino? Kay Kristo. Kaya pati yung mga leon, nagtataka. Hindi natatakot. Itong mga taong ito, hindi. Bakit po? Dahil mapayapa ang puso nila. Iba ang kapayapaan na meron tayo. Hindi kayang tapatan sino man. Dahil ang kapayapaan na gagaling ay galing kay Hesus Kristo. Meron tayong pinanguhugutan. Ano sabi ng Biblia? And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts. Bakit? Bakit yung hearts? Kasi ito yung madaling mabulabog. Ang sabi ni Jeremiah, napakadaya ng puso. Minsan, tahimik. Pero minsan lang yan. Pero pag nakarinig ng ingay, mabubulabog. Tama po ba? Kaya sabi ng Biblia, your peace, the peace of God will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Laging may katikit in Christ Jesus. Kasi hindi kayang bilhin ng kapayapaan. Misha, madali mo sabihin, yes, kasi naranasan ko Naranasan namin. Maniwala po kayo, huwag kayong maguluminahan. Magtiwala ka lang sa Diyos. Bishop, mahirap magtiwala Bakit? Kasi hindi nakikita ang Diyos Hindi siya nakikita, pero siya ay nararanasan. Yun ang ating Diyos. Hallelujah. Amen? The Lord Jesus Christ Himself, He guards our hearts. Ang Diyos mismo ang siyang nagbabantay ng ating mga puso. Ano sabi ni John Marin kanina? Through prayer, di ba? Ibig sabihin nun, bago na siyang step ng buhay niya. Pero yun, dulot ng panalangin. Sabi niya, papasalamat ako sa aking fiancé dahil isang mapanalanginin. Napaka-importante nun. Hindi lahat ng tao mapanalanginin. Maraming tao bungangero. Pero hindi na nalangin. Tataka ako, kesa mabunganga ka, doon ka magbunganga sa Diyos. Kasi in prayer, alam ko, silent lang. Pwede ka magbunganga sa Diyos. Sabihin mo lahat ng hinanaing mo. Lahat ng reklamo mo. Sa Kanya, sabihin mo, Lord, sasagutin ka ng Diyos. At maganda rito, babantayan ka pa ng Panginoon. He will guard your heart. Imagine mo. Diba? Ang Diyos na nagbabantay ng puso natin.
Amen po ba? Ano sabi ni Jesus? Pinauna niya, Jesus already told us that we will experience troubles in this world, but the same time, He tells us what? To rejoice. Parang no? Parang saliwa, no? Merong trouble, tapos rejoice. Ano ba yan? Kaya sabi ng mga iba, ang Kristiyano parang may katok. Wala po kaming katok. Kayo may katok. Matino ang mga mananampalataya. Amen. Yan ba yung matino, Bishop? May trouble, pumapalakpak pa? Okay lang. Amen po ba? Kasi kilala natin ang ating Panginoon. Pag hindi mo siya kilala, naku po, lagi kang merong problema. Stress. Grabe. Tama po ba? Imagine mo, isang araw, stress mo sarili mo. Sabi ng Diyos, anak, pagod ka na. Papagurin mo ba sarili mo? Ibigay mo sa akin lahat ng bigat. Ako ang magdadala para magaanan ka at bibigyan kita ng kapahingahan. Yun ang aking Diyos at yun din ang Diyos niyo. Amen. Hallelujah. Anong mga sikreto? Number 1, devotion. As long as our devotion and love for Him remain intact and refreshed by His presence. Kaya napaka-importante, pagkising mo sa umaga, nagde-devotion ka kagad. Sino nagde-devotion pagkising sa umaga? Taas ang kamay. Konti lang? Anong ginagawa ng iba? Bishop, nag-aalmusal muna kami. Huwag ka muna mag-almusal. Manalangin ka muna. Kasi may magagawa ang prayer. Akala mo wala nagagawa? May nangyayari. Kapag nagpe-pray kayo, maniwala po kayo. Di ba? Kapag inta kayo sa Diyos, sa devotion nyo, sa love ninyo, nare-refresh kayo lagi. Di ba? You will experience His presence. You will experience Him. Different kind of peace that the world cannot understand. Imagine mo, iba talaga ang Diyos. Grabe. Kaya, kapatid, kapag hindi mo kilala ang Panginoon at wala kang relasyon sa Kanya, ang buhay mo napakagulo. Kahit nasa loob ka lang ng bahay, napakagulo ng buhay mo kasi sa isipan mo, putok na putok yung mga problema. Nakaranas na ba kayo ng ganyan? Di ba, hindi ka mapakali. Tanong, isipin problema mo, problema pa rin yan. Sabi ng Diyos, wala kang magagawa. Problema na yan. Pero magagawa ka kapag ibinigay mo sa akin. May magagawa ko. Amen po ba? Yun ang ating Diyos. Hallelujah. Amen? Grabe. Ang sabi, in this world, you will have trouble. But, ang sabi, take heart. I have overcome the world. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Maging matibay ka. Tapagkat napagtagumpayan ko na lahat ng trouble. Imagine mo. Modern trouble na, Bishop. Kahit modern yan. Ang Diyos noon, ngayon, kailanman, hindi nagbabago ang Diyos natin. Yung panahon ni Moses, Diyos din natin yon. Yung panahon ni Daniel, Diyos din natin yon. Yung panahon ni Pablo, Diyos din natin yon. At yung Diyos nila, ay Diyos natin ngayon. Hindi siya nagbabago. Bakit? Wala na kasi siyang babaguhin. Wala na. Kasi nga siya Diyos. Amen po ba? Imagine mo, lahat ng meron ka. Sabi mo sa kata mo, nasa akin na ang lahat. Magandang kanta niyan. Do you still remember the song? Nasa akin na lahat. Sinungaling yung kumakanta nun. Kasi wala sa kanya lahat. Ang makapagsasabi lang nun, isang tunay na mananampalataya. Sapagkat nasa kanya si Kristo, kaya nasa kanya ang lahat. Amen po ba? Purihin ng Diyos. Hallelujah. Nasabi, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Alam mo yung word na steadfast? Hindi natitinag. Hindi nagagalaw. Hindi nababago. Yun ang steadfast. Kumbaga talagang nandoon na. Kahit ano mangyari, nakapokus na. Kahit ano pang mangyari sa kalabugan, hindi siya basta-basta natitinag. Bakit? Kasi
steadfast ang kanyang pananampalataya. Pakisabi nga sa atin mo, ganyan ka ba manampalataya? Steadfast ba? Hindi ba natitinag? Mamaya, baka binasted ka lang, natinag na. Ay, busted po ako. Ayaw ko muna mag-church. Walang kinalaman, Panginoon, na pagka-busted sa inyo. Hindi ba? Nagkaroon ka ng maliit na problema. Wala na. Kaya nga, salamat sa Panginoon dahil sa mga problema ngayon. Sabihin mo, dito natin na may measure yung tibay ng ating pananampalataya. Pangatlong bagay, our understanding becomes deeper. Kumbaga, sa mga nangyayari sa kapaligiran natin, lalong lumalalim tayo sa ating kaisipan. Imagine mo, yung nagkaroon ng krisis sa gasolina. Ano ginawa ng iglesia natin? Nag-reduce tayo ng pagpunta. Tama po ba? Wala na tayo Sabado. Wala na practice. Linggo na. Linggo, inagahan lang ng mga practice. Okay naman. Tama po ba? So, ibig sabihin wala na extra day para bigyan mo ng gasolina. Kumbaga, lahat. In-adjust natin. Tumalino ba ang iglesia? Amen o amen? Amen. Diba? Yung nagkaroon ng pandemic, walang fellowship. Anong ginawa ng iglesia? Ginamit yung multimedia. Meron ang church, sinanggal na yung church eh. Pero hindi niya alam, babalik pa sa normal yung mundo. Kaso, mahirap na kunin yung church. Kaya, bilang mananampalataya, tumatalino tayo. Our understanding becomes deeper. Kaya, Brother Albert, for information, kung sabihin hindi ka lumalago, actually, yung pagtayo mo dito at sinasabi mong natuto ka na maging mapagkumbaba, yun ay simbolo ng iyong paglago. Amen po ba? Hallelujah. On the first time, talagang kung yung kilala si Brother Albert, hindi yan makatayo. Siyempre, as a law enforcer, hindi siya ganun mapagkumbaba. Ibig sabihin nun, marami nang ginawa ang Diyos sa buhay niya. Amen po ba? Yun ang papatunay na siya ay lumalago. Mabilis ang kanyang paglago eh. Si Brother Buddy, mabilis ang kanyang paglago. Ipatotoo mo, parang hindi ako lumalago. Hindi po yun. Kasi nungalingan yun. Lahat tayo nandito, pag binago ng Diyos, lumalago ka dyan. Yan ang katibayan na lumalago ka. Amen? Kasi mas madaling magsalita, mahirap gawin. Pero sila, ginagawa na muna nila bago nila sambitin. Yun ang tunay na paglago. Amen po ba? Change first! Kasi tayo, galing natin magsalita. Lagi natin kayang ibida. Pero pagdating sa gawa, wala. Talo lahat. Kailangan tayo, hindi nga tayo masalita, pero kailangan nakikita sa ating mga gawa. Kaya napupuna tayo ng mga hindi mananampalataya. Anong meron ba yan? Meron kaming Diyos eh. Ang Diyos namin buhay. Ang Diyos namin, nagkakatakbo namin pangangailangan. Ang Diyos namin, hindi kami pinagkukulang. Yun ang ating Diyos. Minsan nagtataka tayo, nakikita lang mga bagay na ginagawa ng Diyos. Di ba? Pero ang titigas pa rin ng ulo nila. Ayaw pa nilang sundin, pakinggan yung ating sinasabi. Kailangan maranasan nila yung sobrang dapa sila bago nila makita ang katubayan na mayroong Diyos. Amen po ba? Kung lahat lang tayo, siguro masunurin, baka maraming born again. Kasi lahat may kanya-kanyang preference eh. May kanya-kanyang gusto. Dito, hindi yung gusto. Sabihin sa kanmo, hindi yung gusto masusunod. Kasi ang masusunod yung gusto ng Diyos. At ang gusto ng Diyos, perfect sa'yo. Hallelujah. Amen po ba? Importante yan. You must understand that our needs, kayang i-meet ng Diyos. He will meet all our needs. Kaya may mga time na, ay, hindi ko gusto yan. Not your preference. Sabi mo sa kanta mo, it is God's preference because whatever God prepared, best for you. Amen? Sabi mo sa kanta mo, best sa akin at prepare ng Diyos. Amen? Basta matuto ka lang mag-appreciate, maging thankful.
Di ba? Ganun. Ganun ba tayo? Thankful ba tayo? Hindi mo kailangan expect sarili mo sobra-sobra. Hindi mo kailangan ilagay sa platform yung sarili mo para ipakita. Why? Are you lonely? Come on, brothers and sisters, are you lonely? We are not lonely. We are comfortable. Hindi tayo lonely. Di ba? Kahit di mo pansinin ng kapitbahay ko, hindi ko pansinin ng sino man sa loob ng bahay, basta't may Kristo ko, siguradong pansin na pansin ako. Amen po ba? Yun ang aking pagkailala. Amen. Kaya bilang mananampalataya, dapat alam nyo ang katayuan nyo. You're not lonely. Amen po ba? Bishop, gusto ko sumikat Kapatid, for your information, sa langit, sikat na sikat kayo. Kilalang kilala kayo na anghel. Amen po ba? Kaya hindi mo na kailangan magpasikat dito. Sabi mo sa kat mo, sikat ako sa langit. Sino nakakalam sikat siya sa langit? Dalawa lang taas, sila lang ba sikat? Kaya nga mga iba, gusto magpasikat pa sa lupa, hindi mo kailangan. Dahil yung mga panlupa, merong hangganan. Pero yung panlangit, magpakailanman. Saan mo gusto sumikat? Sa magpakailanman. Hallelujah! Kaya sabihin sa katin mo, sikat ka. Maging mapagkumbaba ka lang. Amen po ba? Niniwala ba kayo? Sino alam na sikat siya sa langit? Hindi, totoo. Huwag yung mga iba nakiki-amen lang. Yung totoo, alam niya sikat siya sa langit. Kasi pag sikat ka sa langit, hindi ka KSP. Hindi ka kulang sa pansin dahil sikat ka nga sa langit. Amen po ba? Kaya ang Kristiyano talagang kailangan duman talaga sa masusing patnubay Kasi mga Kristiyano ngayon, kung ano yung mga fad ngayon, nakikisabay. Hindi mo kailangan magsabay. Bakit? Sila dapat sumabay sa atin. Hindi tayo sumasabay sa kanila. Amen po ba? Kapatid, sabi mo sa katabi mo, kapatid, may hawak ka na tanging pinagkatiwala ng Diyos. Ikaw lang ang may hawak. Sila wala. Ingatan nyo yung kaligtasan na binigay ng Diyos sa inyo. Amen po ba? Amen po. Napakabuti ng Diyos. Kaya magiging payapa ka. Wala kang dapat ipangamba. Amen po ba? Dahil hindi yung bagay, hindi pera, hindi mga anumang events na magpapasaya sa'yo. Walang iba kundi si Jesucristo. Sapat na upang sa iyong kagalakan. Amen po ba? Yes. Kahit lahat yan, matikman mo, tandaan mo, babalik ka pa rin sa kalungkutan. Maniwala po kayo. Pag wala kayo, Panginoon, babalik pa rin kayo sa kalungkutan. Pero kapag may Kristo ka, hallelujah, panghabang buhay ang iyong kagalakan. Amen po ba? Yun ang merong Kristo. Mga nakakapanood, napaka-importante na meron kang relasyon sa Diyos. Hindi lang relasyon, buhay na relasyon. What I'm talking about, daily relationship with God. Hindi yung, nag-devotion naman ako nung nakaraang Wednesday. Nakaraan pa yun Kumbaga sa pagkain, panis na. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa bawat umaga. Yan ang ating Panginoon. Amen po ba? Alalahanin natin yan. Hallelujah. Purihin natin yan. Hallelujah. Instead of harming us, it will strengthen us and make us more stable in our faith. Kaya pag kayo laging dumadalo, nakakapakinisalta ng Diyos, lalo kayo tumitibay. Lalo kayo lumalalim. Nagbabago ang perception nyo. Sino dito yung laging dumadalo, nagbago ang kanyang kaisipan? Mukhang dalawa lang tumataas Hindi, totoo. Sino yung laging dumadalo, nagbago ang kanyang pananaw sa buhay? Taas ang kamay. Anong pananaw sa buhay? Gusto ko ba sumikat ako? Hindi mo na kailangan yan. Amen po ba? Sabi sa Psalms, God is our refuge and strength, an ever-present help in
trouble. Imagine mo, an ever-present help in trouble. Laging nandiyan siya kapag merong kagulminahanan. Ever-present help in trouble. Kabisaduhin yan. Di ba? Therefore, ang sabi, we will not fear. Wala ka dapat ikatakot, ipangamba. Ay. Kwento ko lang. Yung, nagpasalamat sa Diyos kasi may 4 araw kang bakasyon. Yung nagbabakasyon kami, nung Monday, kasi Tuesday alis namin, may konting commotion sa aming lugar. Dahil itong si pastor nyo, medyo na high blood. Medyo tumaas yung aking... Kasi, kaya iiwanan ko yung mga tao, kailangan kumpleto gamit, lahat. Kaya sabi ko sa asawa ko, iwan na lang ako. Sabi ng asawa ko, 6 months natin pinagplanuhan yan, iiwan ka. Malulungkot yung mga bata. Sabi ko, iwan na lang ako kasi marami akong dapat gawin kasi marami siyang pinabago sa taas. Kaya sabi ko, pero sabihan naman ng Diyos ang tawag doon? Kumalma. Nahimasmasan. Sabi ng asawa ko, ipagkatiwala mo sa tao. Sabi ko, mahirap eh. Ang daming binabang gamit. Nung Monday na binabang gamit, hardiplex, bakal, tambakan doon. At kasi by the way, for your information, nasa 3rd floor na kami. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Nga sa pangatlong palapag na kami. So ano ibig sabihin nun? Malapit na. Di ba? Nasa pangatlong palapag na kami. Sabi ko, kailangan kong i-supervise eh. Sabi niya, hindi, kaya na ng tao yan. To make it short, nagkasundo kami. Sumama ako. Hindi ko akalain na yung binook niya na resort, kasi kanya-kanya kaming book eh. Iba yung kami mag-asawa, iba yung anak ko, at iba yung nadudo pa yung dalaw kong anak. Kasi na-adjust yung kanilang flight. Kaya yung binook niya resort, medyo cozy at malinis naman. Pero pagpasok namin sa resort, sabi ko, mukhang kailangan na ipagawa to Kasi medyo may mga pangit na, sabi ko. Syempre, to be honest, yun lang kaya namin eh. Yung mga anak ko, medyo okay naman sa kanila magandang resort. Alam niyo po ba, hindi ko inaasahan na sabi ko, sir, mukhang yung resort nyo medyo kailangan na ayos. Ay, oo nga eh. In fact, nagpaplano kang mag-asawa na ipaayos. Ay, sabi ko, contractor po ako. Ay, contractor po ba kayo? So, to cut the story short, nag-usap kami. At sabi niya, bago kayo umalis, usap tayo. Kumbaga, baka one day, humingi sa amin ng plano, drawing, hindi natin alam. Kaya, okay maglala. Araw-araw kami sa Boracay. Sasama? Sino sasama? Pwede ka magbubuhat? Sabi ko, kaya ko mong gawin yan. Kasi may ginagawa ko 4 na bahay dito sa Valenzuela plus isang church. Sabi ko, kahit na meron kayong business as usual, tuloy-tuloy ang trabaho namin. Ibig sabihin, wala kami sasara. Yung part lang na gagawin namin. Kasi sa bahay namin, nadudong kami nakatira, pero 3 palapag na kami. Hindi ko giniba. Kumbaga, everything business as usual. Kaya sabi ko sa kanya, okay, ibigay mo sa akin calling card mo, lahat. Kaya sabi ko, nasa aking Facebook po, I will show you. Kaya bago umalis, talagang inantay ako ng tauhan niya. Sabi niya, ay sir, buti dumating kayo. Paalis na kami. Gusto ko kausapin muna, di boss. So bumaba yung may-ari, nag-usap kami, pinag-pray ko siya, tapos di ko alam, pinag-pray din niya ako. Palagay ko Christian siya. Hindi siya nag-sign of the cross eh. Kaya, natawa naman ako, sabi niya, sige po, basta i-send ko sa Facebook lahat ng aking ginawa. Hindi natin alam, malay mo, baka by Monday, tumawag siya, di ba? So, okay, Wacho? Hindi, tapusin muna yung church natin, okay? Hindi pa tapos yung church natin. Bago iba yung church muna, okay? Kaya napakaganda. Sino mag-aakala? No, nobody knows eh.
Yung sa Bataan din, ganun din. Pumasyal kami, nag-resort kami sa Bataan. During that time, sa Bataan, lumapit ako doon sa isang ahente. Sabi ko, di ba nag-alok kayo ng mga pwesto? Ako gumagawa. Sir, gumagawa ba kayo? Oo. Binigay ko yung contact ko. Aba, di ko alam na yung ahente, siyang magiging ahente namin. Pinesent kami sa Bataan. Kaya nakagawa kami ng isang magandang bahay doon sa Bataan. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Sabi sa amin doon sa Bataan, Boss, ang lahat ditong project, naka-4 na contractor na. Pero kayo, magaling. Isang contractor lang mula umpisa hanggang matapos. Purihin ng Diyos. Grabe, no? Pati mga gwardiya doon, believe sa amin. Pasalamat kami. Kaya palagay ko, malaking lamat ang bigay namin doon sa lugar ng Bataan. Kaya thankful. Pero pabalikin, ayoko na. Masyado mahirap. Yan. Okay, number 4. Taking advantage of what is happening. Yung nangyayari ngayon, we need to take advantage. Kasi yung pangangailangan nila ng Panginoon. Kasi wala silang kapayapaan. Sino merong kapayapaan? Sino merong kapayapaan? Sino? Sino? Tayo. Ikaw at ako. Meron tayong kapayapaan. Hindi tayo epektado ng krisis. Sabi ng Biblia, di ba? Tayo yung mga hidden ones. Kahit na magkagera, maniwala kayo. Tayo ilalagay ng Lord sa Goshen. Ano yung Goshen? Sa inyo rin Goshen. Sa panahon ni Joseph. Saan siya nilagay ng Diyos? Sa lugar ng kung saan taniman. Sa Goshen. Doon siya nilagay. Yung binibigyan ng maraming pagsubok yung Egypt. Yung lugar ng Goshen. Nandoon ang pag-iingat ng Diyos. Hallelujah. Kaya hindi kayo dapat matakot. Kahit nang babagsakin yung mga bomba. Pag sinabi ng Diyos, you will be my hidden ones. Tatago ko kayo. There is a supernatural work of God sa ating mga buhay bilang mananampalataya. Sino niniwala rito? Na protektado siya ng Diyos. Amen. Kaya we need to take advantage of what is happening. Kita niyo po, tinake advantage ng mga Christian sa USA. Yun nangyayari. Kaya halos lahat revival. Karamihan sa USA, revival. Sa India, revival. Sa Thailand, revival. Sa Vietnam, revival. Hindi ko pa alam kung nangyayari yung revival sa Pilipinas. Not yet pa siguro. Siguro revival, siguro protesta. Dumadami, protesta. Di ba? Ano magagawa sa protesta? Wala namang magagawa. Tama po ba? Kahit maglagay sa placard, bababa ba presyo? Mababa ba presyo? Hindi. Pero may magagawa sa sama-samang panalangin. Amen. Yun ang ating hallelujah. Grabe. Whenever trials come, we can even count them as a blessing. Kaya kung meron kayong trials sa buhay, blessing yan. Sabi mo sa kanila mo, blessing yan, kapatid. Ano sabi ng kasama mo? Di sa'yo na lahat ng trials ko. Blessing mo yan. Papasa ko lahat ng trials ko. Blessing yan. Whenever we receive trials, these moments allow the beauty of Christ in us to be seen. And it becomes an opportunity to show others what true trust in God looks like. Diba? Doon na makita. Yan, grabe pala. Yan yung mga born again. Sino nakarinig dito na parang walang tumaas sa iyo, diba? Kumbaga, napakamapayapaan yung pamilya. Nakarinig ba kayo? Baka kayo nagkapanik hindi kayo mapayapa. Sino mapayapa dito pamilya? Diba? Nakita ng mga kapitbahay natin. Diba? Nagkakantahan, may Bible study, diba? Kumbaga, mayroong handaan. Mataas yung presyo pero nagpapakain pa rin. Di ba? Bible study, Pastor Joan, okay ba yung pinalagad? Hininto na pagkain? Marami? Crisis na ngayon Marami mapagkain? Grabe. Awat kala, infectana. Bishop, malapit na.
Tandaan niyo po, sapat ang Diyos. Amen. Kaya wala kayo dapat ikatakot, ipangamba. Laging merong provision ng Diyos. Okay ba sa'yo, Pastor Yoli, sa inyo? In fact, nabigyan din kami. Grabe, yung mga pagkain, sabi ko, grabe ah. Kala ko, krisis ah. Dumarating sa tahanan. Ang sabi, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Imagine mo. Dito natin nakikita kung gaano tayo katibay. Amen po ba? Hindi mo masasabing matibay pananampalataya mo pag walang trials. Amen? Hindi ko sinasabing pray kayo ng trial. Trial will come. But it will make you strong. Pero pag nagpadala ka, you will become weak. Amen po ba? Yes. So, Bishop, ano ba marka ng isang tunay na mananampalataya? We know where we put our trust. Alam natin kung saan natin ilalagay ang ating pagtitiwala. Hindi sa pera, hindi sa pangyayari, hindi sa lugar, hindi sa sinuman. Sabi mo sa atin mo, we put our trust in the Lord Jesus Christ. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hindi sa reliyon, kundi sa buhay na Diyos. Sino? Si Yesu Cristo. So at the end, if God is with us, sabi, who is be against us? Amen po ba? So lahat tayo tumayo, purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Yes, situation may affect us, but it will not infect us. Kumbaga, yung mga pangyayari, apektado tayo, pero hindi tayo madadamay. We are not being infected by this situation. Why? Because God is with us. Why sabi sa katin mo, become strong. Okay, sige, harapin yung katin mo. Harapin yung katin mo. Kapatid, sige, kapatid. Ay, gusto harapin yung katin mo. Huwag mo tingnan. Katabi mo. Kapatid mo. Kapatid. Hindi, katabi mo. Harapin nyo. Harapin yung katabi nyo. Hindi. Sino hinaharap mo eh. Huwag ka salawahan. Harapin katabi mo. Sabi mo, kung ang Diyos ay nasa iyo, yan. Sino pang laban sa iyo? Wala na. Nasa iyo ang Diyos. Nasa iyo ang kapayapaan. Nasa iyo ang provision ng Diyos. At hindi kanya pababayaan. Ito ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Taas natin mga kamay. Lord, maraming salamat po sa araw na to. Muli, pinalakas mo kami sa magitan ng pananampalatayang ipinagkaloob mo rin sa amin. Salamat po that you strengthen our faith in the midst of all the crisis that we have. Hallelujah. We are the immovable. And we can stand to that. Sapagkat anuman mangyari, hindi namin ibebenta ang aming pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat tunay at totoo ang Panginoon namin. Sa umagang ito, Lord, ang tanging pwede namin ala sa iyo, yung kaya namin umawit, awitan ka ng papuri at pagsamba. Shall we sing song to the Lord? Hallelujah. Come on. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will
Salamat, Lord. I will not be shaken. Lord, salamat po. Kay buti mo sa amin. Sa gitna ng kaguluhan, nanatili kaming mapayapa dahil sa inyo. Malaki ang utang na loob namin. Tulungan niyo po kami na makita to ng ibang kapwa namin upang mahatiran din namin ng kapayapaan na dulot mo, Panginoong Hesus. Sa umagang ito, Lord, umahon ang mga manampalataya at lahat ng manampalataya magsabi ng Hallelujah. Amen at amen.